Bilang isang mayordomo, ang trabaho ko araw-araw ay magdilig ng mga halaman. Maglamang sa pusa, at gisingin ang bunsong senyorita. Bilang isang kasambahay, lumapit ako sa gilid ng kama ng pangatlong senyorita. Senyorita, kapag hindi pa po kayo bumangon, hihilahin ko na talaga ang kumot nyo. Umismed ang dalaga at may halong hamon na sinabi, "Subukan mo kung matapang ka." Pagkasabi niya nito, biglang nawala ang kumot sa katawan niya. Agad na nanlaki at kuminang ang mga mata ko. Naiwang namumula sa hiya at galit ang senyorita. "Pumikit ka nga, huwag kang titingin." Simula nang mangyari iyon, pinagkakalat na ng babaeng ito na sinira ko raw ang puri niya, at kailangan ko raw panagutan. Sumugod din papunta sa akin ang panganay at pangalawang senyorita. "Bakit hindi na lang kaya ako ang gisingin mo bukas?" Punong-puno ng question mark ang utak ko. Teka, hindi ba't mayordomo ang inaplayan ko? Bakit parang lahat yata sila gusto akong gawing asawa? 3 araw ang nakalipas. "Anak, paano kaya kung dito ka na lang magtrabaho sa pinapasukan ko? Kahit na maging kasambahay ka lang." Napatawa ako sa inis noon. "Ma, may double master's degree ako sa finance at law, tapos papasukin mo akong kasambahay. Kahit aso hindi papayag na, ang sweldo kada buwan mahigit 20,000 aba, deal agad. Aso lang aayaw dyan no." Ang ipagpatuloy ang trabaho ng ina ay isang sagradong tungkulin. At ayun nga, naging kasambahay ako ng isang mayamang pamilya. Sa mga oras na ito, nakatayo ako sa balkonahe ng mansyon. Pinagmamasdan ang napagarbong disenyo sa likuran ko, at tinitingnan ang abot tanaw na damuhan sa labas ng bintana. Hindi ko tuloy maiwasang maalala yung manghuhula nung bata pa ako. "Ay ho, nakikita ko sa tikas mo na isinilang kang may mukhang mayaman. Paglaki mo, ihahatid sundo ka ng mag-agarang kotse, kakain ng mga masasarap at pambihirang putahe. At titira ka sa isang napakalaking mansyon." "Uy, hindi nga nagsinungaling ang manghuhulang iyon sa akin Mamaya, sumunod ka sa akin para makilala mo si Seniora. Umayos ka ha. Huwag kang tatanga-tanga na parang tood dyan. Pangit man pakinggan ang pagiging kasambahay. Pero hindi mo ba alam na marami ang nagkakandarapan na makapasok lang dito? Kaya magpasalamat ka na lang." Tinapak ko ang dibdib ko at nanigurado. "Huwag po kayong mag-alala, Maria. Gagalingan ko po, hindi ko bibigwin ang tiwalang ibinigay sa akin." Mabilis akong nagpalit ng uniforme. At ang sinasabi nilang uniforme ay isa lang namang plansadong suit. Tiningnan ako ni Ginang Wang at ngumiti ng may pagmamalaki. "Anak nga talaga kita. Kahit ano sigurong isuot mo, ang gwapo mo pa rin." Hindi naman siya nagsisinungaling dun. Maayos ang kilay at mga mata ko, at matangos ang aking ilong. Sa isang sulyap para akong sikat na artista. Idagdag mo pa ang tangkad kong 1 metro at 80 sentimetro. Kahit sako pa yata ang ipasuot sa akin, hinding-hindi ako papangit. Yaya Wang. Ano po ang susunod kong gagawin? Si Yaya Wang ay ang tawag galang ng lahat kay Ginang Wang. Mahigit 20 taon na siyang naninilbihan sa pamilya Bai. Kaya naman kalebel na niya ang posisyon ng isang punong mayordomo, at humahawak ng 12 ng tauhan. Inirapan niya ako. Kapag oras ng trabaho, ang titulo ko ang itawag mo sa akin. Tama na ang pamimiloso ko. Sa mukha nating to Sino pa ba ang hindi makakahalata na anak kita? Sumunod ako sa likod ni Mama para makipagkita sa Seniora. "Madam, ito po ang anak kong si Jiboda. Unang araw ko sa trabaho ngayon. Kaka-rating lang ni Tang Xia mula sa ibang bansa. Jetlag pa siya, at humihikab-hikab na bumababa para mag-almusal." Agad kong ipinakita ang perpektong ngiti na ilang beses kong pinractice, at binati siya gamit ang malalim at malambing kong boses. "Magandang umaga po, Madam." Pag-angat ng tingin ni Tang Xia, nakita niya ang isang masigla at gwapong binata na bumabati sa kanya. Kaya naman ang aga-aga pa, ay gumanda na agad ang mood niya. May pagkaaliw niya akong pinagmasdan. "Boda, ay ho ilang taon din tayong hindi nagkita, Ang laki na ng ipinagbago mo. Lalo kang naging makisig habang lumalaki. Naalala pa pala niyang nakapunta na ako rito ng 2 beses noong bata pa ako. Nakasemikalbo pa ako noon. Ang itim ng balat ko, at nakasalamin ng makapal na itim. Mukhang-mukhang nerd. Sinong mag-aakala na magiging ganito ako kaguwapo paglaki? Salamat po sa papuri, Madam. Ayaw ko naman po kasing mapahiya kayo.
Kaya nag-ayos po talaga ako bago pumunta rito. Pero kayo po, madam. Lumipas man ng maraming taon, wala pa rin kayong kupas at lalo pa kayong gumaganda. Natawa si Tang Xia sa sinabi ko, at lumingon sa nanay ko. Ang galing mong magpalaki ng anak, ang tamis ng dila. Hindi tulad ng mga anak kong babae, na puro paakit lang sa ulo ang alam ibigay sa akin. Lumaki sa paningin ng nanay ko ang 3 anak na babae ng pamilya Bay, kaya nakangiti siyang sumagot. Nako, magaganda na at matatalino pa po ang 3 senyorita. Hindi tulad nitong pasaway kong anak. Graduate nga, naging palamunin lang sa bahay at walang mahanap na trabaho. Nakikinig si Tang Xia habang kumakain. Akmang kukuha na sana siya ng tisyo para magpunas ng bibig. Pero bago pa man niya maiunat ang kamay niya, naiabot ko na agad ang box ng tisyo sa tabi niya. Ang batang ito ang bilis makaramdam. May kislap ng paghanga sa mga mata ni Tang Xia nang ibaba niya ang kanyang kubyertos. Nanay Wang, sabi mo palamunin lang ang batang ito. Sa tingin ko, mas maagap pa siya kaysa sa iba. May kulang pa ba tayong tao rito sa bahay? Ikaw na ang baalang mag-asikaso. Gusto ko ang batang ito. Pasamayin mo siya sa akin mamayang hapon. Opo, madam. Gulat na gulat pero tuwang-tuwa ang nanay ko. Kasi naman, sobrang higpit ni madam sa mga katulong. Bakit kaya napakabait yata niya ngayon? Aba, at nakuha pa ng lokong ito ang loob ni madam. Sa huli, binigyan ako ni Mrs. Wang ng 2 magaan na trabaho. Una ay ang maging assistant ng hardinero, para mag-alaga ng mga halaman at ng malaking lawn sa labas. At ang pangalawa ay ang pag-aalaga sa 2 aso ng pamilya. Isang Alaskan Malamute, at isang Doberman. Pahiling talaga ako sa aso, kaya hindi ko inakalang matutupad agad ang pangarap ko sa unang araw ko pa lang sa trabaho. Aalagaan ko lang naman ang 2 pinapangarap kong aso. Agad kong nilabas ang cellphone ko at sunod-sunod na pinikturan ang kainan ng aso. Sinend ko iyon sa group chat ng tropa at nagmayabang. Mga anak, hulaan nyo kung magkano ang bowl na to. Ibubunyag ko na ang sagot, 140,000. Kulang pa yung buhay nyo pambili niyan. Sa litrato, nakasuot ako ng uniforme. At aksidenteng nakita ang kalahati ng mukha ko. Pagkatapos ng saglit na katahimikan, ay biglang sumabog sa dami ng chat ang GC namin. Pare, seryoso ba? Namasukan ka talagang katulong. Grabe naman. Akala ko nagbibiro ka lang. Nakakagulat. Top student at master's graduate ng Jiangyu, naging kasambahay na lang. Pare, sa'yo nakasalalay ang views ng next video ko ah. Teka lang, di ba pa sexy na streamer ka? Tigilan nyo nga yan, mga anak. Kung talagang hirap ka na, sumama ka na lang sa akin. Sahod na 10,000 kada buwan, kayang-kayang ibigay ng pamilya ko. Ang huling chat na ito ay galing kay Lindsay Kong. May minahan talaga ang pamilya nila. Minahan pa ng rare earth. Hindi ko alam kung matatawa ako o may iyak Hindi naman ganoon kasama gaya ng iniisip nyo. Pinaliwanag ko ng maikli ang sitwasyon ko. Biglang natahimik ang group chat. Magkano ka mo? Magkano ulit yung sahod mo kada buwan? 20,000. Wala pa dyan ang benefits ha. Tapos maglalakad lang ng aso. Inaamin ko, medyo mayabang ako kanina. Pwede bang magtanong? Tumatanggap pa ba ng tao ang pamilya Bay? Pagmamakaawa ng isa kong barkada. Hindi naman ako pala hingi ng pabor sa'yo, pero ngayon, nakikiusap ako. Mag-resign ka na, parang awa mo na. Usapan natin pare-pareho tayong tatamad-tamad Bakit umasenso ka ng palihim, Habang pinapanood ko ang pag-iinarte ng mga loko sa group chat. Hinihimas ko ang mabalahibong ulo ng aso habang nakangiti ng palihim. Sarap sa feeling. Biglang narinig ko ang boses ni Yaya Wang. Boda, maghanda ka na bilis. Aalis ang madam. Agad kong tinago ang cellphone ko. Masusunod po, hindi pwedeng kalimutan ng trabaho ngayong hapon. Marunong ka bang magmaneho? Wala kasi pareho ang 2 driver ng pamilya Bay ngayon. Tinatamad din kasing mag-drive si Tang Xia. Pagdating sa garahe, tinanong niya ako. Napasulyap ako sa two-tone na Bentley at mabilis na tumango. Opo, marunong po. Kahit pa pagkatapos kong makuha ang lisensya ko ay hindi na ako nakabili ng sasakyan. Pero noong nag-aaral pa ako ng finance, madalas kong i-drive ang mga luxury car ng mga kaklase ko. Pagkaupo sa likod, pumikit si Tang Xia at nagutos. Sa IFC tayo. Pagkarinig sa lugar na iyon,
Alam ko na agad na shopping ang unang gagawin namin ngayon. Makalipas ang 40 minuto, maayos kong naiparada ang sasakyan sa parking lot. Pagkababa ni Tang Xia, napangiti siya sa gulat. Magaling ka palang magmaneho. Akala niya kasi, ang isang kaedaran ko ay padalos-dalos kung magpatakbo. Hindi niya inasahan na magiging ganoon kabanayad ang biyahe. Wala man lang siyang naramdamang pagkahilo. Magalang akong sumagot, "Salamat po sa papuri, madam." Tinitigan niya ang magalang at gwapong binata na nasa harapan niya. Medyo natulala si Tang Xia. Sayang naman at hindi naging male model ang batang ito. Pagpasok pa lang namin sa pinto, matagal na palang naghihintay ang store manager. Magiliw siyang sumalubong. "Mrs. Bai, nandito na po kayo." Sa kanya kinuha ang walkie-talkie. Nandito na si Mrs. Bai. Pansamantalang itigil muna ang pagpapapasok ng ibang customer. Ay nalalayan kami ng manager papasok. "Mrs. Bai, dito po tayo. Ipinakuha ko na po ang mga pinakabagong design. Nakahanda na rin po ang inyong afternoon tea." Mula umpisa hanggang dulo, tahimik lang na nakaupo si Tang Xia sa sofa ng VIP room habang pinagmamasdan ang mga bagong dating na gamit. Konting kunot noo lang niya, agad nang naiintindihan ng staff na kailangang palitan iyon ng iba. Habang ako naman ay nakatayo sa likod niya na nakaekis ang mga braso, parang isang bodyguard. Napangiti si Tang Xia nang makita ako nagmumukha kang poste dyan ah. May mga tsaa at merienda riyan, kumuha ka na't kumain. Kung may magustuhan ka, sabihin mo lang. Regalo ko na sa'yo bilang unang pagkikita natin. Ang turing sa akin ni Tang Xia ay parang sa isang nakababata na pangisi na lang ako. Kaya hindi na ako nag-atubili pa. Habang nagsusukat siya ng mga damit, walang hiya-hiya akong kumuha ng merienda at kumain. Kanina pa akong umunguya pero hindi ko naman malasahan kung anong espesyal dito. Kaya pinicturean ko na lang at pinost online. Sa totoo lang ha, lasang ordinaryo lang. At hindi nagtagal, sunod-sunod na ang mga notifikasyon sa post ko. Oy, ordinaryo pa raw. Nakapasok lang sa mayamang pamilya, nag-iba na ang ihip ng hangin. Nakakakain ka na ng masasarap no? Turan mo naman ako, ha? Iyak-iyakan pa sila. Susunod naman, ay ang sunod-sunod na mensahe mula kay Mrs. Wang. "Pinadala kita riyan para paglingkuran si madam. Bakit ikaw yang pakain-kain dyan? Umayos ka nga sa trabaho mo. Huwag kang ang pasaway. Akala mo ba nagbabakasyon ka lang?" Nawala ang ngiti ko patay. Nakalimutan kong i-hide ang post ko kay mama. Isang boses ang bumasag sa pag-iisip ko. "Mrs. Bai, yung mga damit po na sinukat ninyo kanina. Maliban po roon sa coat, ibinalot na po namin lahat at ipapadala na sa inyong mansyon." Bumalik si Tang Xia pagkatapos magsukat ng damit, at nakabuntot sa kanya ang manager ng tindahan para mag-report. Tipid lang siyang sumagot, "Hindi ko alam kung bakit." Pero mukhang wala sa mood si Tang Xia. Bigla siyang nagsalita, "Boda Tero na. I-drive mo ako papuntang Jinhao Mansion. Magmamajong ako." Anong nangyari? Ang ayos-ayos lang ng mood niya kanina ah. Kutob ko may nangyari. Agad akong nag-chat kay mama para mangalap ng impormasyon. "Ma, anong meron? Pupunta si madam para magmajong, pero bakit ang sama ng timpla ng mukha niya?" Sabi ko na nga ba. Narinig pa lang niya, nahulaan na agad ni Mrs. Wang ang sitwasyon. Sa mga makakalaro niya ngayon sigurado nandoon na naman yung Mrs. May. "Anak, magpakatalino ka dyan. Mortal na magkaaway ang babaeng iyon at si madam. Kaya umayos ka at baka ikaw ang mapagbuntunan." Nag-reply ako agad, "Kuha ko po." Pero napuno ng pagtataka si Wang Kuisia. Sunod niyang tanong, "Teka nga, anong nakuha mo? Bakit parang kinukutuban ako ng masama sa'yo?" Sa kabilang banda, nakarating na kami sa Jinhao Mansion. Isa itong napaka-eksklusibong private club. Pagdating pa lang namin sa pinto ng VIP room, ay may narinig na agad akong mga matatalim na tawanan. 3 donya na balot ng alahas ang tuwang-tuwang nagkukwentuhan. Unang napatingin sa amin ng isang babaeng blonde at kulot ang buhok. Nagsalita siya gamit ang nakakairitang tono. "Nako, Xia, bakit ngayon ka lang? Kanina pa kaya kami naghihintay rito sa'yo. Na-traffic ka siguro no? Sabi ko naman kasi sa'yo, bumili ka na ng mas magandang sasakyan eh. Wala talagang kwenta yang lumang Bentley mo. Kanina lang, naghuhulaan pa ako kung sino rito si Mrs. May. Ngayon, ayos na.
Pagbuka pa lang ng bibig ng bruhang to, malinaw na agad sa akin kung sino ang target ngayon. Mapanuyaring gumanti ng sagot si Tang Xia, "Pasensya na, natagalan lang kasi kabibili ko lang ng 2 damit eh. Pero ikaw naman, Sis Liangzin, bakit parang nanghihinayang kang gumamit ng mas maayos na makeup? Namumuo na kasi yung foundation sa mukha mo eh." Tuluyan ngang napawi ang ngiti sa labi ni Mei Liangzin. Hindi ba't palihim niya lang sinabing pangit ito? Nang makita ito ng 2 pa nilang kasama, mabilis silang pumagitna para pakalmayan ang sitwasyon. "Hay nako, kayong 2 talaga, magkita lang kayo, nagbabangayan na agad. Magsimula na nga tayo, huwag na nating sayangin ang oras." Kumaway sa akin si Tang Xia. "Xiao Boda, maglaro ka muna roon, maglibot-libot ka dyan sa paligid. Kumain ka lang ng kahit anong gusto mo, huwag ka lang masyadong lalayo." Tumango ako at naglakad-lakad sa labas. Kumain lang ako ng kaunti at bumalik din agad. Abala si Tang Xia sa paghugot ng baraha. Nakita niya ako sa gilid ng kanyang mga mata, pero hindi man lang niya iniangat ang kanyang ulo. Casual siyang nagtanong, "Ang bilis mo namang bumalik. Nag-enjoy ka ba?" Tapat naman akong sumagot, "Salamat po sa pag-aalala, ma'am. Pumunta po ako sa buffet area at nagpakabusog. Ang sisarap po kasi ng pagkain dito, tapos libre pa." Pagkasabi ko nito, sabay-sabay na napahagikik ang 4 na nasa mesa. Sinamantala agad ni Ginang Mei ang pagkakataon para mangasar. "Hay nako, Xia, napakayaman ng pamilya bay nyo, dapat naman maging mas galante kayo sa anak ng isang katulong. Kung hindi, baka isipin pa ng iba kapag kumalat ito, napakakuripot ng pamilya nyo." Nakangiti naman akong sumagot, "Maganda at mabait po ang ma'am namin. Barya lang po sa kanya yan. Kaya lang, isa lang po akong hamak na katulong. Kaya hindi ko po kailangang kumain ng mamahalin. Kayo po, Ginang Mei, balita ko'y napakayaman nyo. May balak po ba kayong bigyan ako ng pabuya?" Biglang natigilan si Ginang Mei, at napawi ang ngiti sa labi niya. Baliw ba tong batang to? Bakit kailangan niya pang magtipid para sa mga amo niya? Unang pagkikita pa lang namin, ang kapal na ng mukhang humingi ng balato. Pero nasabi na niya ang mga salitang yun, kapag tumanggi siya ngayon, para na rin niyang ipinahiya ang sarili niya, di ba? Kaya labag man sa loob ay naghagis ng ilang chips si Mei Liangzin. "Oh, heto, gastusin mo. Hindi ako kasing kuripot ng ma'am mo." Nang makita ko ang naiinis na mukha ni Mei Liangzin, napahalakhak ng malakas si Tang Xia. "Xiao Boda, magpasalamat ka na kay Ginang Mei." Mabilis naman akong sumagot, "Maraming salamat po, Ginang Mei." Maya-maya pa, napansin kong paubos na ang tsaa sa tasa ni Tang Xia, kaya mabilis kong kinuha ang pitsyel para salinan ito. Nagsalin na rin ako ng tsaa sa 2 pang ginang. Napangiti naman ang isa at pinuri ako. Aba, napakagalang naman pala ng batang to. Masaya ring napatingin sa akin si Tang Xia. Pero sa kabilang banda, mas lalong sumimangot ang mukha ni Ginang Mei. Inis siyang kumatok sa mesa. "Anong ibig sabihin nito? Sinalinan mo silang lahat tapos ako hindi. Hindi mo ba nakikitang ubos na rin ang laman ng tasa ko? Paano ka naging katulong, ha? Wala ka man lang kusa." Nagkunwari akong nagulat at nagising sa katotohanan. "Hala, pasensya na po, Ginang Mei. Hindi ko po kasi alam na may kapansanan pala kayo sa kamay at paa. Pasensya na po talaga." Habang sinasabi ko yun ay mabilis ko siyang sinalinan ng tubig. Hindi na napigilan ng 3 pang ginang ang mga sarili nila. At sabay-sabay silang humalakhak, namula naman sa matinding galit ang mukha ni Mei Liangzin. As pipiliin pa sana niyang hindi na lang siya sinalinan ng tubig. Nagngangalit ang mga bagang na padubog siyang naglapag ng baraha. Kuminang ang mga mata ni Tang Xia, at agad niyang ibinaba ang mga baraha niya para manalo. 8-1. Mahjong na. Halos abot tenga na ang ngiti niya. Gigil naman sa inis si Mei Liangzin. Nakapagpatalo na naman siya. Sinadya pa talagang gatungan ni Tang Xia ang sitwasyon. "Nako, naparami yata ang inom ko ng tsaa. Pupunta muna akong banyo. Boda, ikaw muna ang pumalit sa akin ng ilang round. Ang problema hindi pa ako nakakapaglaro ng mahjong kahit kailan." Pagkarinig nito ng 3, bigla silang nabuhayan ng loob. "Bakit ka matatakot kung hindi mo pa nasusubukan? Napakadali lang nito. Ganito lang yan Puno na ng inis itong si Mei Liangzin. Kanina pa naghahanap ng mapagbubuntungan ng galit.
Tuwang-tuwa pa siya na isang baguhang tulad ko ang papalit para makabawi siya sa mga talo niya. Bago umalis, lalo pang nagbilin si Tang Xia, hindi pa nakakapaglaro si Boda. Pagbigyan niyo naman siya, totoo namang hindi pa ako nakakapaglaro. Pero kahit wala pa akong karanasan, hindi ibig sabihing wala na akong alam. Siyempre, alam ko ang mga patakaran sa mahjong. At kung paano manalo, hindi ba't purong math at diskarte lang naman yan. Nang makita ni Mei Liangzin na mukhang tanga ako kung kumuha ng pyesa. Tawa siya ng tawa sa isip niya. Tingnan lang natin, sa round na to, gagawin kong malaki ang panalo ko para makabawi ako ng todo. Pero makalipas lang ang 5 minuto isang kulay. Puro pares. Panalo sa bunot. Inosente akong tumingin sa 3 babaeng nakanganga sa gulat. Mga madam, tama ba ang panalo ko? Ang pagpunta sa banyo ni Tang Xia. Umabot ng napakatagal. Pagbalik niya, 1 oras na ang nakalipas. Pagpasok pa lang niya sa pinto, humingi na agad siya ng tawad. Nako, pasensya na. May nakasalubong kasi akong kasosyo sa labas kaya napakwentuhan kami ng kaunti. Hindi naman ba kayo nainip? Pero napansin niya agad. Parang ang bigat ng tensyon sa loob ng kwarto. Nakasimangot at walang kibo ang 3. Lalo na si Mei Liangzin, na halos umusok na ang ilong sa sobrang asar. Sa tuwing magtatapon ng pyesa, kulang na lang basagin niya ang mesa. At pagtingin naman sa pwesto ko, halos umapaw na ang mga chips sa drawer ko. Doon lang natauhan si Tang Xia. Napasigaw siya sa gulat, hala, ang laki ng napanalunan mo. Mas mabuti sanang hindi na lang niya sinabi yun. Kasi pagkasabi niya, lalong nagdilim ang mukha ni Mei Liangzin. Aba, oo nga, nang umalis ka, hindi na natalo ang bata na yan. Lagi pang nakakabuo ng malalaking panalo. Xia, talaga bang unang beses palang maglaro ng alalay mong to? Sa loob lang ng higit 1 oras. Halos masaid na ang bulsa ko. Kahit ang 2 pa ay takot na ring matalo. Kaya nagmadali silang sumang-ayon. Napatulala rin si Tang Xia nang tingnan niya ang sitwasyon. Boda, sobra naman yata ang swerte mo ngayong araw. Napakamot ako sa ulo ko, at nahihiyang nagsalita. Kwenta rin naman po yung swerte, pero ang totoo, may kinalaman talaga to sa math. Ay, oo nga pala, nakalimutan kong sabihin sa inyo. Nanalo po kasi ako ng championship sa Provincial Advanced Math Competition. Nang marinig nila yun, mas lalo pang nag-alboroto si Mei Liangzin. May dahilan na siya para maniwala, na sadyang pinagkaisahan lang siya ng amot alalay na ito ngayong araw. Humingi naman agad ng tawad si Tang Xia sa 3. Nako, pasensya na talaga sa inyo. Hindi ko rin naman kasi alam na sobrang galing pala magmajong nitong si Boda. Pika na bulyo ni Mei Liangzin, nagkukunwari pa kayo. Sige, magkunwari ka pa. Para kang nagsusunog ng dyaryo sa puntod, multo lang ang maloloko mo. Nako, itong katulong nyo, ang sama ng ugali tapos wala pang pakiramdam. Kung ako sayo, sisantihin mo na yan at palayasin. Ngumiti ako ng nakakaloko. Ayan, napipikon ka na naman Kumalma po kayo, Mrs. May. Ang mahjong kasi, kailangan talaga ng utak dito. Kaya wag na po kayong masyadong magalit. Nanginginig ang mga daliri ni Mei Liangzin sa galit. Hindi magagalit. Anong ibig mong sabihin? Na hindi ako matalino. Buong pamilya mo ang tanga. Ganyan ka ba talaga makipag-usap? Nagpa-inosente ako. Hala, pasensya na po, Mrs. May. May nasabi po ba akong mali kaya kayo nagalit? Tumango rin si Tang Xia bilang pagsang-ayon. Oo nga naman, Liangzin. Maliit na bagay lang naman yan. Kailangan ba talagang patulan ng isang katulong? Umakto ka naman ng naaayon sa estado mo. Halos hindi makapagsalita si Mei Liangzin sa sobrang inis. Naiwan na lang siyang bumubulong ng, sige. Tapos ay hinablat niya ang bag niya at padubog na lumabas ng pinto. Nang makaalis na ang lahat, doon na napahawak sa tiyan si Tang Xia sa kitatawa. Nako, Boda, ang galing mo ngayon. Sa wakas, nakabawi rin ako sa bruhang yun. Dati-rati, hindi ako nananalo sa sagutan namin Habang nagsasalita, kumuha siya mula sa mga napanalunan niyang chips. At inabutan ako ng ilang piraso na may malalaking halaga bilang balato. Doon na ako na-curious at nagtanong. Seniora, magkano po ba ang katumbas ng mga chips na to kapag pinapalitan? Sinulyapan lang ito ni Tang Xia at casual na sumagot. Barya lang yan.
Mga 40 hanggang 50,000 lang. Natulala ako on the spot, at napanganga ng malaki. Magkano? Nang matauhan ako. Sobra-sobra ang pagsisisi ko. Ganito ba kalaki maglaro ang mga mayayamang matrona na to? E di sana, diniskartehan ko pa kanina para mas malaki ang makuha ko. Sobrang ganda ng mood ni Tang Xia. Habang masayang naglalakad, sinabi niya, "Oh siya, ihatid mo na ako pauwi." Habang iniisip ko kung paano makakahutwot ng mas malaki sa susunod. Sumunod na lang ako. Inihatid ko si Tang Xia pabalik sa mansyon ng mga bay. Titignan ko sana yung 2 aso, pero paglingon ko, may pamilyar na bultong naglalakad sa garahe. Bigla akong napasigaw, "Lao Chen, anong ginagawa mo rito?" Tumingala si Lao Chen na kasalukuyang humihit-hit ng yosi sa sulok at masungit na sumagot, "Anong Lao Chen?" "Tatay mo ko, sus." Sa isip-isip ko, tayo lang naman nakakaalam na mag-ama tayo eh. Tama kayo, itong stepfather ko ay driver din ng pamilya Bay. Kakahatid niya lang sa mga bisita ni Boss Bay. May pag-aalala pa siyang nagtanong kung ayos lang ba ang unang araw ko sa trabaho. Nang maalala ko yung 50,000 na nakuha ko kaninang hapon. Buong puso akong sumagot, "Mabait po ang Seniora. Maayos ang trato niya sa akin." Pero biglang nag-iba ang tono ni Lao Chen. Naging seryoso ang mukha niya. "Ngayong may maayos ka ng trabaho. Nakahinga na rin kami ng maluwag ng nanay mo. Galingan mo ha. Sikapin mong ma-promote bago pa man kami magretiro." "Ma-promote?" Napatawa ako ng malakas. "Anong promote ang sinasabi mo? May trono ba tayong mamanahin?" Sinaman niya ako ng tingin. "Yung posisyon ng nanay mo bilang mayordoma ang tinutukoy ko. Kung makuha mo yun, sa mansyon ka natitira habang sumasahod ka pa. Mas mabuti pa to kaysa sa labas." Pagkarinig ko noon,